Pagkatapos ng bagong taon, lalo akong tumatanda. Kung ganito lang si Shenyan, hindi magigising. Ang napakalaking kayamanang ito, baka walang magmana. Kahit na usapin ng pagmamana, ayon sa batas ninyo, hindi ikaw ang karapat-dapat. Ikaw, Nagloloko ba ang mata ko? Paano kayo nakalabas doon? Sino kayo? Halika, Linlin. Sabihin mo ng malakas sa kanila. Sino ka? Lolo, ako si Shen Linlin. Ang tatay ko ay si Shen Yan. Ano? Pero totoo nga, itong batang ito ay kaparehong-kapareho ni Shenyan nung bata siya. Tito, nasisiraan na ng ulo ang babaeng ito sa paghahangad ng yaman. Hindi naman mahilig sa babae ang pinsan ko. Paano siya magkakaroon ng anak? Tama, hindi namin alam kung saan galing ang batang ito. Gusto pang makapasok sa mayamang pamilya. Hindi nagsisinungaling si nanay dahil ang sinungaling ay nagiging aso. Sa tingin ko, kayong dalawa ang masasamang tao. Mag-ingat kayo, baka ngayong araw ay hindi kayo makapagsalita. Mag-aaso na lang kayo. Tumahol. Af-af, Aw, af-af. Tama na ang gulo. Sabihin mo nga, paano mo mapapatunayan? Ito, madali lang. Gisingin na lang natin siya. Anak, nagising ka talaga. Mabuti naman. Wisit, matibay talaga ang buhay ni Shenyan. Ganyan na ganyan ang binangga ko. Kahit ang doktor, sinabing hindi nagigising. Bakit nung dumating tong babae, bigla siyang nagising? Pa? Sino tong babae at tong bata? Tong bata? Sabi niya, anak mo siya. Imposible. 5 taon na ang nakalipas, nilason ka. Ako ang mabait na naghatid sa'yo pa uwi. Tapos, sa madaling salita, sa puwit mo, may heart-shaped birthmark ka. Naalala ko na. Lumayo ka muna sa akin. Sa ganitong itsura, talagang nagkatuluyan kayong dalawa. Kung ganon, tong maliit, apo ko na siya. Wag. Aw. Wala pang DNA test. Aw, aw. Ganoon din ang pakiramdam ko. Pero, pinsan, anong nangyari sa'yo? Ako. Papa, dahil nagsinungaling sila, kaya naging aso. Ako na, dahan-dahan lang. wow. Ang tagal mong nakahiga, may muscles ka pa rin. Kung mag-e-ensayo ka pa pagkatapos gumising, hindi ba? Ay, mali. Bakit ang bilis mawala ng swerte ni Shenyan? May tao ang nagnanakaw ng kanyang swerte. Mukhang kailangan ko siyang tulungan sa pagsubok na ito. At tulungan siyang umasenso bago ako makabalik sa langit. Ay. Shenyan, nung nakoma ka, may naranasan ka bang kakaiba? Kakaiba? Nung pupunta ako para mag-usap tungkol sa isang 10 bilyong proyekto, bigla na lang may aksidente. Iyon ba yon? May gustong pumatay sa'yo? B. Gumamit pa siya ng masamang mahika para nakawin ang swerte mo. Pero, hindi ko alam kung ano ang ugat nito, kaya hindi ko ito tuluyang malulutas. Pero, kaya kong gawing mabalik sa kanya ang masamang mahika. Bigyan muna natin siya ng leksyon. Ginoong Shen, tama ba? Dahil nanood ka ng illegal na video, nanakaw ang iyong impormasyon. Ngayon, ang balanse sa account mo ay nailipat na. Af. Af. Bakit ganong kalaki ang reaksyon ni Shenlei? Kaya siya yung taong nanakit sa akin? Yung sinasabi mong pagbabalik? Anong magiging epekto? Kung para sa pera, magiging bangkarote siya. Kung para sa buhay naman, natural na mapanganib ang buhay niya. Paano naging magkapareho sa sinabi ni Lin Xiaoman? Imposible. Nagkataon lang yan. Sige na, anak. Ikaw wag mo nang isipin yan. Magpahinga ka ng maayos. Pupunta kami para magpa-DNA test. Tara na. Aalis na kami. Ikaw?
Aw. Sundan mo sila. Aw. Yung tita na yon, sinabihan ako na isa akong ampon. Bibigyan ko siya ng leksyon. Tita Lodang, huwag kang magmadali. Parang kakalinis lang doon. Baka ka madulas. Aray, Ang galing mo, Linlin. Tara, magpa-test tayo. Lumabas na ang resulta. Mabuti. Palitan mo ng peke ang ulat para sa akin. Kapag natapos ito, bibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Ang ganda ng ginuhit mo. Linlin, biglaan kasi kagabi. Hindi pa ako nakapaghanda. Ngayon, si Lolo naghanda ng malaking sobre para sa'yo. Salamat, Lolo. Tito, hindi pa lumalabas ang resulta ng test. Plano mo na bang tanggapin siya bilang apo? Masamang tito ka. Pumipigil ka sa kin at kay Papa na makilala si Lolo. Baka mabulunan ka sa pag-inom ng tubig. Ayos ka lang ba? Siguro yung tubig na to, naramdaman na masyadong madaldal ang bibig mo. Kaya pinapagmumog ka. Yang babaeng yan, ina na umaasa sa anak para yumaman. Panaginip lang yan. Paano mo masasabi yan sa kanya? Hindi ba akala mo hindi tunay na anak ng pamilya Shen si Linlin? Heto, Matagal ko nang pinalitan ang ulat. Ngayon, tingnan natin kung paano pa kayo magkakilala. Ano na? Yung bata. Anak ko siya. Ano? Ano? ganito lang yung ginawa mo? Gusto mo pang ipahirapan ako? Kahapon pa, nang makita kong isinama niya si Luotang, may kutob na akong may mali. Buti na lang at nag-ingat ako. Pinalitan ko ang report gamit ng kapangyarihan. Okay na. Nasaan si Linlin? Ito ang tunay na anak ni Shenyan. At apo ko rin. Kapag ikinasal na si Shenyan at Xiaoman, ipaparehistro ko na si Linlin. Lolo, kailan po ako makakapagparehistro? Ay, apo ko. Hahanapin ko na ngayon ang family registry. Ngayong natiyak na, pananagutan ko si Linlin. At ikaw, Yehey! Gusto kong mas madalas akong samahan ni Papa at ni Mama. Tulad sa TV, magkatabi kaming matulog. hindi kaya itinuro to ni Lin Xiaoman? May bala kaya siya sa akin? Ikaw naman? Ako? Ano? Yung pananagutan, di ba? Kailangan ko lang na magtrabaho ka ng mabuti para kumita. Kuya Shenyan, parang pera mo lang ang gusto niya ah. Hindi ko inakala na ganito kapera ang babaeng to. Ikaw, pera ko lang ba ang gusto mo? Kung pwede lang. Ikaw mismo, gusto ko rin. Tama nga, si Lin Xiaoman, gusto lang ang pera at katawan ko. Tanghaling tapat, bakit mo yan sinasabi? Sa gabi na lang natin pag-usapan. Ano bang sinasabi ni Shenyan? Shenyan, tulungan mo naman ako. Ang sarap hawakan. Baka naman dito na lang ako sa mundo para magsaya. Nagyakapan na sina Papa at Mama.
Tita Lutang. Baka mauntog ka sa pinto kapag gumalaw ka. Kamay ko! 20,000 ang ginastos ko sa manicure na. 2! Kuya Shen yan! Ang sakit ng kamay ko! Kasalanan lahat ito ni Shen Linlin. Dahil sa masamang bibig niya, pananagutan mo ito. Kung masakit, pumunta ka sa ospital para isipin mo rin kung paano aayusin ang nail art mo. At saka, bakit ka nandito? Hindi ba dapat may makatwirang paliwanag ka? Ako, Heto na, paalisin mo na siya. Honey, tayo, kailangan pang magpatuloy. Halika, umusog kayo. Umatras! oy! Lin Xiaoman, kung gusto mong magpakasal sa mayaman, imposible. Siya naman ang may kasalanan. Bakit isisisi pa sa aming Linlin? Karapat dapat sa kanya. Tama, karapat dapat. Tara na, matulog na tayo. Anong nangyari? Mommy, Daddy, nagugutom ako. Gusto kong kumain ng midnight snack. Sa ganitong oras, mag-order na lang tayo. Tingnan natin kung ano ang gusto mo. Ito. Bakit kaya itong account na ito? Anong problema? Hindi magamit ang pera? Siguro matagal na kasing hindi nagalaw, kaya na-freeze ng bangko ang account. Okay lang, papalitan ko na lang ng card. Ako na ang titingin. Dumating ang 100,000 pesos sa bank account. Dumating ang 50,000 pesos sa bank account. Bakit ang daming nagpapadala sa akin ng pera at red envelope? Siguro, alam nilang nagising ka ng maaga. Binigyan ka nila ng pera bilang pagdiriwang. Ito, dito sa kwarto. Ang init-init dito. Ah, mainit nga. Tara, Linlin. Lumabas tayo at hintayin ang delivery. Tara na, tara na. Shenyan, kung wala kang pera, pwede kitang sustentuhan. Tiningnan ko ang account mo. Parang wala rin namang pera. 9 na digit na. Hindi pa rin masasabing marami. Hindi na kailangan. May pera ako. At may kumpanya pa ako. Tama ka. Pagdating sa kumpanya, may isa pang bagay na hindi ko pa natatapos para sa'yo. Kailan tayo? Lin Xiaoman. Bilang babae, nakakahiya ka bilang babae. Isa ka lang namang umaakyat sa posisyon gamit ang katawan. Bakit mo pa gustong pumunta sa kumpanya ni Kuya Shen yan? Magdudulot lang yan ng abala kay Kuya Shen yan. Ikaw mismo ang magiging katawa-tawa. Bakit nandito ka pa? At ano ba ang sinasabi mo? Bigla-bigla ka na lang nag-solo act. Nag-arte ka na. Dahil ba sa totoong buhay, wala kang audience? Narinig ko lahat. Gusto mong sustentuhan ka ni Kuya Shen yan. Hindi ba? Hindi Ling Xiaoman, huwag ka nang magdadahilan. At tinanggihan ka na nga ni Kuya Shen yan, huwag mo na siyang kulitin. Bukod pa riyan, ang relasyon ninyong dalawa, sa simula pa lang, ay hindi naman presentable. Luotang. Tapos ka na ba? Kuya Shen yan, iniisip ko lang ang kapakanan mo. Isipin mo, babae lang siyang gusto ang pera mo. Ang bilis-bilis niyang dinala ang bata para magpakilala. Gusto lang niyang maging mayamang misis at ubusin ang lahat ng kayamanan mo. Ayoko lang na maloko ka. Bakit nandito ka pa rin sa tabi ng babaeng ito? Ate, bago ka magsinungaling, pakinggan mo muna ng buo. Hindi. Yung iba, kapag nagsisinungaling, walang utak. Ikaw naman, walang tenga. Uulitin ko. Ako ang nagpapakain kay Shen yan. Hindi siya ang nagpapakain sa akin. Naiintindihan mo ba? At saka, yung konting pera niya, ayaw ko rin naman nun. Imposible. Kung mayaman ka, bakit ka nagmamadaling dinala ang bata para magpakilala? Kung hindi ko dinala ang anak ko para magpakilala, hahayaan ko bang kayo ni Shen Lei?
Ang magmana ng ari-arian? Ginoong Shenyan, ginagawa nila ako ng kwento. Tungkol sa bagay na ito, paiimbestigahan ko. Ginoong Shenyan, hindi ka maniniwala sa akin? Lin Xiaoman, isang babae ka lang na one-night stand. Bakit ka pinagtatanggol ni Ginoong Shenyan? Huwag mong sasabihin, yan kay mama, masamang babae ka. Kapag masyadong madaldal, baka makagat ang dila mo. Ikaw. Aray, ang dila ko. Dahil yan sa masamang bibig mo. Aray ko po. Nakagat ang dila. Titingnan ko. Isang bag lang ng pagkain ang binili natin. Saan galing itong malaking bag na ito? Kaming tatlo. Kaya tong ubusin. Oy, hello. Yung order ko, mali ba ang na-deliver? Hindi po, boss. May anniversary sale kami ngayon. Sakto, kayo po ang ika. 666 na order. Nanalo kayo ng premium package. Nanalo? Premium package? Ang huli na ng oras. Ano ba ang ginagawa ninyo? Tito Shen, nag-order kami ng super special na midnight snack. Sama ka na. Kain tayo. Masarap ito ah. Ay naku. Ang huli na ng oras, kumakain ka pa rin ng midnight snack, hindi maganda yan sa katawan mo. Lalo na itong mga pagkain na gusto lang ng mga taong walang alam tulad ni Lin Xiaoman, mga taong mahirap, mas lalong masama yan para sa'yo. Masarap naman para sa akin. Kuya, hindi kita sinasabihan. Huwag kang magkakamali ng akala. Ang ibig kong sabihin, kung ang babaeng tulad ni Lin Xiaoman, na walang alam, ay dumalo sa birthday party ni Tito, tapos makita niya ang mga pagkain, hindi niya alam kung paano kainin, nakakahiya yon. Ay naku, Tito Shen. Kailan ba ang birthday mo? Wala pa akong handa. Ay, itong batang ito. Ako, sa makalawang birthday. Ay, pero wag kang mag-alala. Ha, isipin mo, itong matandang tulad ko, abot na sa ganitong edad, wala nang importansya ang regalo o hindi. Parang simpleng pagkain lang to. Ay naku, hindi pwedeng ganoon. Huwag kang mag-alala. Siguradong maghahanda ako ng isang malaking regalo para sa'yo. Ikaw, gaano ba kalaki ang pera mo? Kaya pala nagmamadali kang pumunta sa bahay namin para maging mayamang misis. Shenlei, tumigil ka nga? Shen yan, ano ba ang gusto ni Tito Shen? Sabihin mo sa akin. Gusto niya ng tea set mula sa Jaya Magsuan. Ay nako, yun pala ang gusto niya. Siguradong bibili si Lin Xiaoman. Pagdating ng panahon, papalitan ko ang ipapadala ng delivery person. Lin Xiaoman, hindi kaya wala kang regalo? Oh, o kaya naman, ang regalo mo ay nahihiya kang iabot? Eto, ang regalo ko ay hindi talaga inaabot ng kamay. Inihahatid ito ng sasakyan. Sasakyan, yung maliit na electric scooter sa harap ay pwedeng tawaging sasakyan. Sa tingin ko, ang bagay na ito ay parang cake lang. Hindi kaya cake lang ang binili mo para kay Tito Shen. Huwag mong maliitin ang electric scooter ha. Eh di, huwag kang tumingin. Hindi naman ito kalakihan. Pero dito nakapaloob ang pinakamaganda. Hindi tulad mo, ang laki-laki mo. Ang essence mo ay nahaluan na. Ikaw, Lolo, tingnan natin. Gusto ko ring malaman kung ano ang regalo ni mama. Sige, tingnan nga natin. Sa kaarawan mo ngayong taon, ibibigay ko sa iyo ang isang estatwang ginto ng kabayo. Naway magtagumpay ka agad. Ay, ang bait mo naman. Paano kaya nakuha ng babaeng ito sa ganitong maikling panahon ang isang napakamagandang estatwa? At purong ginto pa. Uy, Tito Shen, ang ganda ng pagkakagawa ng estatwang ito, hindi basta-basta makikita. Baka naman peke lang ang binili ni Lin Xiaoman para lokohin ka. May punto ka rin. Ang mamahal ng bagay na ito, magkano kaya ang nagastos? tama. Si Lin Xiaoman, nagmamadali siyang sumama sa pamilya natin. Paano siya magkakaroon ng ganito karaming pera para bilhin ang purong gintong estatwang ito? Peke ito sigurado. Xiaoman, sabihin mo nga, saan galing ang bagay na ito? Tunay ba o peke? Ito ay binili ko gamit ang perang napanalunan ko sa loto. Kaagad kong pinapunta ang tao para ihatid ito.
Narito pa ang sertipiko ng pagpapatunay. Tingnan nyo, 24K na purong ginto. Kahit na tunay, ano naman? Nanalo sa loto? Lin Xiaoman, kung gumawa ka ng dahilan, dapat kahit papaano ay makatotohanan. Siguro mahilig lang talaga sa pagpapaimbabaw si Lin Xiaoman. Gusto lang niyang bigyan ka ng magandang regalo. Kaya Tito Shen, huwag kayong magalit. Teka, bakit ikaw na naman ang nagpapaliwanag para sa akin? Tito Shen. Tingnan nyo. Narito pa ang record ng panalo ko sa loto. Naku, Xiaoman. Ang swerte mo talaga. At first prize pa lahat. Tito Shen, ako kasi, mula pagkabata, ay malapit sa pera. Kapag may kinalaman sa pera, laging swerte ang dala ko. Hindi pwede. Kung ganito, lahat ng atensyon napunta na kay Lin Xiaoman. Kailangan kong maibigay agad ang regalo ko. Tito Shen, ito ay ipinagawa ko kay Master ng Jaya Moxuan. Magugustuhan mo ito sigurado. Ang aking Xiaoqing. Ang aking Xiaoqing. Ang aking Xiaoqing. Tito Shen, Xiaoqing, binibigyan pa ni Tito Shen ang pangalan ng mga tea-set na ito. May isang set pa na tinatawag na Xiaobai. Ang galing naman magpangalan. Ay, edi ang mga tea-set nyo ay pwedeng magtanghal ng The Legend of the White Snake. Tito Shen. Ako. Hindi ko sinasadya. Hindi mo lang nabasag ang aking Xiaoqing. Ngayon, isisisi mo pa sa aking apo. Tumahimik ka. Bakit nandito ang bagay na ipinalit ko kay Lin Xiaoman? Nasaan ang tea set na inihanda ko? Luotang, ito ba ang sinasabi mong tea set na ipinakiusap mo sa master? Para sa akin, laruan lang ito. Akala mo ba 3 taong bata ako? Tito Shen, hindi. Hindi po. Hindi ito ang inihanda ko. Tiyak na may pumalit nito. E di sabihin mo, sino ang pumalit nito? Tiyak siya. Ako, Paano mo nasabi ng tiyakan? Dahil ang inihanda ko. ay ipinalit sa akin, di ba? Pero hindi mo inaasahan na ang bagay na ito ay mapupunta sa iyo. Kaya, sigurado kang ako ang pumalit. Titingnan ko nga kung ano ang itsura ng tea set ng Jaya Moxuan. Talagang may katarantaduhan si Luotang. Bukas na ang kaarawan ni Tito Shen. Malinaw na gusto niyang mapahiya ako. Buti na lang, hindi ako ordinaryong tao. Bakit hindi? Buksan ang langit, isara ang lupa. Titingnan ko nga kung sino talagang mapapahiya bukas. Hindi po. Luotang, wala kang ebidensya. Ngayon, dinadawit mo pa si Xiaoman. Ayaw kitang makita ngayon. Umalis ka na. Ang aking Xiaoqing. Ang aking Xiaoqing. Tito Shen, huwag na po kayong malungkot. Baka sakaling malaman ng Diyos ng kayamanan, nakaarawan mo ngayon, at sa awa niya, ay bigyan ka niya ng isang set. Xiaoman, wag mo na akong aliwin. Sige na, isipin na lang natin na basag man, ligtas pa rin. Magandang araw, Ginoong Chen. Ang tea set na ipinareserba ninyo sa amin ay available na. Bilang kompensasyon sa inyong paghihintay, maaari naming ibigay ang tea set na ito ng libre sa inyo. Ano? May ganitong klaseng swerte pala? Hoy, Xiaoman, talagang swerte ka sa akin. Hindi pa tapos ang sinasabi mo, may tatanggap na ako ng tea set. Wala po. Birthday mo po ngayon kaya sobrang swerte. Shen Yan. Itong si Xiaoman, habang tumatagal, lalo kong nagugustuhan. Kailan nyo ba balak? Pa? Ang bilis mo naman. Anak ka talaga. Luotang. Yung sinabi ni Lin Xiaoman dati tungkol sa masamang ritual, naaalala mo pa ba? Yung ritual na iyon, kayang nakawin ang swerte sa pera ng iba. Kung gagamitin natin ito ng magkasama, mas marami tayong makukuhang pera. Parang hindi maganda ito sa atin. Bakit naman?
Mula nang gamitin ko ang ritual na iyon, maraming pera ng kumpanya ni Shenyan ang napunta sa bulsa ko. Hindi pa ako nahuhuli. Ito. Sige, papayag ako. Ingatan mo itong charm. Bukas, babalik ako sa opisina para ialay ang kalahati. Tapos, magkakabisa na ito. Pagdating ng panahon, hintayin na lang nating magsara ang kumpanya ni Shenyan. Pagdating ng panahon, hihintayin na lang natin na mabangkarote ang kumpanya ni Shenyan. Shenyan, anong tinitingnan mo? Bakit ganyan ang ekspresyon mo? Yung mga proyekto ng kumpanya nitong nakaraan, hindi gaanong maayos ang takbo. Tiyak, dahil hindi pa lubusang naaalis ang masamang kulam. Ganito, bukas, dalhin mo ako sa opisina. Tutulungan kita. Oo nga pala, ito yung pinartihan kong birthday cake. Dito ko na lang ilalagay. Mauna na ako. Bakit mo ako tinutulungan? Bukas, tandaan mo, dadalhin mo ako sa opisina. Ang ibig mong sabihin, ang pinagmulan ng masamang kulam na ito ay nasa opisina ni Shenlei? Tama, narito mismo. Hanapin natin. Tiyak na nakatago lang sa isang lugar dito. Kakaiba. Ang daloy ng swerte, dito mismo dumadaloy. Bakit hindi ko na ito makita? Mabilis, magtago muna tayo. Bilisan mo, magtago muna tayo. Sige na, alis na tayo. Bilis, umalis na tayo. Noong nakaraan, biglang nawala ang pera. Si Lin Xiaoman talaga yon. Ang babaeng to, ang nagpahina ng mahika. Buti na lang. Pinagawa ko sa master ng bago para sa akin, ng isang mas malakas na anting-anting. Ngayon, kukunin ko ang pera ni Shenyan. Lahat yon. Si Shenlei nga ang may gawa nito. Noong nakaraan, pinabalik ko sa kanya ang mahika. Yung mga perang nakuha niya mula sa pananamsam ng swerte mo, nawala lahat. Agad niyang naisip na palakasin ang mahika at patuloy na nakawin ang swerte mo. Hindi ko akalain na noong nasa koma ako, may nangyaring ganito. Salamat ha. Pero, paano mo siya napabalik ang mahika? Huy, tingnan mo. Ano na naman ang gagawin ni Shenlei? Hoy, tingnan mo. Ano na naman ang gagawin ni Shenlei? Nagmamadali si Lin Xiaoman, nag-iiba ng usapan. Ano ba talaga ang tinatago mo sa akin? Sino? Sino ang nandyan? Sandali. Harapin ko siya para makipagharapan. Sandali lang. Diretso akong lalabas para kausapin siya. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ako pumunta rito? Paano ko nakalimutan? Ay, siya. Hindi ko maiwasang sabihin. Ang gwapo talaga ni Shenyan. Kahit sa langit, wala akong nakitang Diyos na kasing gwapo niya.
Ay nako, umalis na siya. Huwag kang lalapit ng ganyan kalapit sa kanya. Oy, hindi pa ako nagsasawa dito. Buok mo to, di ba? Buhok mo, ato, di ba? Oo, akin yan. Ang kakaiba. Itong mahika na, to bakit nahati sa dalawa? Shenlai. Siguro, takot siyang mahuli silang magkasama. May inihanda siyang paraan para makaligtas. Sa tingin mo, nasan kaya yung kalahati? Nasa katawan ni Luotang. Lin Xiaoman. Paano mo ba talaga nalalaman ang mga ito? At kanina, si Shen Lei bakit bigla na lang umalis? Ang talas ng mata ni Shen Yan. Interesado lang talaga ako sa mga ganito. Dati, pumunta ako sa bundok para mag-aral sa isang master. Ayos na, sige, umuwi na tayo agad. Pumunta tayo kay Luotang. Kunin natin yung kalahati, sabay nating sirain. Ayos na. Tara na, uwi na tayo agad. Punta tayo kay Luotang. Kunin yung kalahati, sabay nating sirain. Tara na. Si. Kuya Shenyan! Kuya Shenyan, kaninang umaga hinanap kita. Bakit wala ka? Kuya Shenyan, saan kayo pumunta? Pasensya na ha. Kaninang umaga kasi, sumama si Shenyan sa akin para bumili ng bag. Wala akong magawa. Ganoon siya kamahal sa akin. Hindi ko na mapigilan. Oy, ganitong klaseng bag lang ang binili sa'yo ni Kuya Shenyan? Mukhang hindi naman ganoon kalalim ang pagmamahal niya sa'yo. Tingnan mo, ito yung regalo sa akin ni Kuya Shenyan nung birthday ko. Itong bag na ito, hiniram ko lang yan sa kaibigan ko. Hindi pwedeng mawala yan. Akala ko, talagang binili ni Shen. Yan para sa'yo? Regalo? Sa birthday mo? Halos na nagseselos na ako. Kaya, kung talagang ako ang nagbigay, magseselos ka ba? Hindi naman. Oy, Shen yan. Hindi pa naaayos ang tungkol sa mahika natin. Uy, saan ka pupunta? Lin Xiaoman, talagang hindi ka pwedeng umalis. Bayaran mo ako. Ikaw mismo ang nawalan ng bag. Bakit ako ang magbabayad? Ito ang tawag diyan. Ang masamang tao, may masamang kapalit. Sino ba ang nakakaalam kung may ginawa ka na labag sa ating usapan? Kaya ka nagkaganito. Kuya Shenyan, tingnan mo si Lin Xiaoman. Wala namang ebidensya, iniimbento na lang. Gusto na nga kita ng sobra. Paano ko gagawin ang isang bagay na makakasakit sa'yo? Naku! Nasa loob pa ng bag ko. Ano ang nasa loob? Ang ibinigay sa'yo ni Shen Lei? Ang supot ng mahika. Paano nalaman ni Shenyan? Kuya Shenyan, anong sinasabi mo? Anong mahika? Wala akong alam dyan. Lin Xiaoman, mas mabuti na hanapin mo agad ang bag ko at isauli sa akin. Mukhang ang kabilang parte ng mahika ay nasa bag ni Luotang. Aray, kung makuha ko lang sana ang bag na yon, ayos na sana. Ito. Wow, ito. Ito na yon. Ganito ba talaga kagusto ang pera ko? Nagtulungan pa kayo para nakawin ang swerte ko sa pera. Mabuti pa nga ako, nag-iwan ako ng trabaho sa kumpanya para kay Shen Lei. Akala ko ba, binigyan ko lang siya ng pagkakataong saktan ako. Mahirap din pala ang buhay ni Luotang. Sa loob ng napakaraming taon, magaling siyang magkunwari na hindi interesado sa pera ko.
Gusto lang daw maging Mrs. Shen. Pero ngayon, kitang-kita na ang pagiging Mrs. Shen na yon ay para lang makakuha ng parte sa aking yaman sa hinaharap. Huwag ka nang magalit. Ngayon, nahanap na natin ang dalawang parte. Wala naman itong ibang layunin, kundi ang makakuha ng parte sa aking ari-arian sa hinaharap. Huwag ka nang magalit. Natagpuan na natin ang dalawang piraso. Basta't makaisip lang tayo ng paraan para wasakin ito. Anong paraan kaya? Tama ka. Kailangan ba ng mahika para mawasak ito? Siguro. Dapat. Oo nga siguro. Magtatanong ako mamayang gabi kung ano ang gagawin sa master na nagturo sa akin. Si. Kung ganon, wala akong magagawa kundi ipapahiram ko na lang muna sa'yo si Mama ngayong gabi. Ano bang iniisip nitong utak mo? Ano bang pumapasok sa isip mo? May ibang bagay lang si Papa. Mama, mamayang gabi gusto kong matulog mag-isa. Linlin, lumalaki ka na at nagiging responsable. Kung ganon, mamayang gabi ako na lang at si Shenyan. Ang magkasama sa isang kwarto. Parang hindi maganda yon. Bakit naman hindi maganda? Magkasama si Papa at si Mama. Ayos lang yon. Wala lang. Ang bait mo talaga, Linlin. Titingnan ko kung paano sisirain ni Lin Xiaoman ang masamang mahikang ito. Halika na, halika. Kapag nakabalik na ako sa langit, hindi ko na ma-enjoy ang ganitong magandang pangangatawan. Dapat sulitin ko ito habang may pagkakataon pa. Bakit siya napakalapit? Hindi kaya gusto niya akong halikan? Parang hindi pa ako handa. Anong gagawin ko? Lin Xiaoman. Ipikit mo ang mga mata mo. Pinapasara niya ang mga mata ko. Halikan na niya ako to, di ba? Okay lang. Diyosa pa naman ako. Hindi naman ako bagito sa paghalik. Bahala na. Halikan na. Ipikit mo ang mga mata mo. Matulog ka na. Hoy, Shenyan. Anong ibig mong sabihin? Handa na nga ako eh. Ikaw. Oy, Shenyan. Oy, Shenyan. Malamig sa sahig. Sumampa ka na rito. Matulog tayong magkasama. Naka-aircon na. Hindi malamig. Nakapagkatulog na nga tayo ng hindi pangkaraniwan? Di ba? Ngayon, yung pangkaraniwan, hindi na magawa? Shenyan. Ngayon, hindi na nga ako makagawa ng kahit na ordinaryong bagay. Senyan. Matutulog ka na ba? Hindi ba sinabi mo na itatanong mo sa master kung paano aayusin ang spell na iyon? Bago ka pa dumating, tinanong ko na. Ano ang sabi ng master? Ay, ang hirap ipaliwanag. Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo rin maiintindihan. Ha? Manalig ka na lang sa akin na maaayos ko iyan para sa'yo. Matulog ka na. Ang gandang pagkakataon, nasayang lang. Senyan, ikaw ba kakagaling lang sa pagkakoma? May naiwan bang epekto?
Bukas ang langit, sarado ang lupa. Tapos na. Ngayon, ang mahikang ito ay tuluyan ng mawawala. Biglaan kang nag-aya na matulog tayong magkasama. Sayang naman ang inabangan ko. Ang tagal kong naghintay na makatulog ka. Inaantok na talaga ako. Noong nagkakamalay ako kanina, parang narinig ko ang boses ni Lin Xiaoman. Tinawag niya ang sarili bilang isang Diyos. Ano ba ang balak niya? Ngayon, kaya pa niyang wasakin ng ganun kadali ang masamang mahika. Baka naman. Noong nahihirapan ang kumpanya, si Shenlei pala ang nasa likod noon. Ginagamit niya ang masamang mahika para nakawin ang swerte ko sa pera. Ano? Pero ngayon, naniniwala na tayo sa siyensya. Paano nangyari ang ganito? Tingnan mo. Si Shenlei nga ang gumawa. Salamat kay Xiaoman. Kung hindi ko malalaman na si Shenlei ay gagawin ng lahat dahil sa pera. Sa sinabi mo, naalala ko tuloy. Noong bagong aksidente ka, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na ibigay ko sa kanya ang mana. Siguro yun din ang pakay niya. Ay, hindi ko inakala na ang anak ko ay mapapasangkot sa ganitong bagay. Paano na ang mangyayari sa hinaharap? Tito, nababahala po ba kayo sa ari-arian? Siyempre, nababahala rin ako. Pero mas nag-aalala ako sa anak ko. Kakayanin pa kaya niya? Tito, kuya, ang mabuting tao ay may mabuting kapalaran. Huwag po kayong mag-alala. Tungkol naman sa ari-arian, Makakabangon pa kaya siya? Tito, kuya, magiging maayos din ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Tungkol naman sa ari-arian, kung sakaling hindi na talaga magising si Kuya Shenyan, pwede ninyo po sa akin iwan. Kakakasalubong ko lang ng aksidente, humingi na agad siya sa inyo ng mana. Baka naman, may kinalaman din siya sa nangyari sa akin? Imbestigahan mo nga, yung aksidente ko noon, may kinalaman ba si Shenlei? Anong balita? Si Shenlei nga ang may gawa. Shenlei. Napakasamang tao. Mula nang pumanaw ang kuya ko, itinuring ko na siyang parang tunay kong anak. Hindi ko inakala na gagawa siya ng ganito. Anong problema, Assistant Liu? Boss Shen, balak makipagsabwatan ni Shenlei sa Board of Directors para alisin kayo sa posisyon. Ang kapal ng mukha niya. Boss Shen, sa totoo lang, habang kayo'y nasa koma, nasa koma, nakuha na ni Shenlei ang tunay na kapangyarihan sa kumpanya. Ganito pala ang nangyari. Alam ko na. Ako na ang bahala. Anong nangyari, anak? Balak makipagsabwatan ni Shenlei sa board para tanggalin ako sa trabaho. Taong walang utang na loob. Si Daoshan, huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang makuha ng iba ang kumpanya natin. Shenyan, alam mo na siguro, hindi ka na magiging presidente. Nitong mga nakaraang taon, paano ka namin tinrato? Ganito pa ang gagawin mo? Ano naman? Isa lang akong taong nakikisilong. Hindi naman talaga akin ang mga yon. Naiinggit lang ako. Ano naman? Nakikitira lang ako. Hindi akin ang mga bagay na yon. Naiinggit lang ako. Ngayon, makukuha ko na ang kumpanya ng Shen. Malapit na. Lalabas na ang desisyon sa pagtitiwalag sa kanya. Simula pa lang ito. Sa mga susunod, ang mga bagay sa pamilya nyo, sa huli, akin din ang lahat. Tio Shen, payo ko sa'yo, lumayas ka na habang maaga pa. Dito, balang araw, mapupunta kay Kuya Shenlei. Luotang, wala ka ring hiya. Nangahas ka pang magsalita. Yamang wala pang opisyal na abiso,
Si Shen Yan pa rin ang presidente ng kumpanya. Bakit hindi natin subukan? Magpustahan tayo? Sino bang makikipagpustahan sa'yo? Kung wala ka ng shares na ito ni Shen Yan, hindi mo magagawang kontrolin ng lubusan ng kumpanya. Ano ang gusto mo? Ikaw at ako, pamahalaan natin ang isang proyekto ng kumpanya. Pagtayahan natin. Kung kaninong proyekto ang mas malaki ang kita. Kung ako ang matalo, agad na magbibitiw si Shen Yan. At ibibigay sa'yo ang kanyang shares. Para maging tunay na presidente ka. Pero, bakit mo ba ako tinutulungan para makuha ang kumpanya ni Shen Yan? Sino ang nagsabing tutulungan kita? Kung matatalo ka, hindi lang ibabalik mo ang kumpanya. Kailangan mo ring ibalik lahat ng perang nakuha mo kay Shen Yan. Buo-buo. Isa pa, sa panahong ito, hindi ako hihingi ng tulong kay Shen Yan. Handa ka bang makipagsapalaran sa akin? Mukhang maganda. At saka, itong babaeng si Lin Xiaoman, sa mga bagay-bagay tungkol sa kumpanya, siguradong wala siyang alam. Konting daya lang ang gagawin ko, siguradong matatalo siya. Sige. Dadagdagan ko pa ng isang kondisyon, kung matatalo ka, lilisan kayong lahat dito. Pwede. Para maiwasan na kung sakaling matalo ang isa sa atin. Ayaw tumupad sa usapan? Gumawa tayo ng kasulatan. Kung hindi to pa rin ang kasunduan, sana'y tamaan ng kidlat. Ling Xiaoman, akala mo ba talaga ikaw ay isang Diyos na kayang mag-utos sa hangin at ulan? Itong kasunduang ito, kung magkakabisa pa, di milagro. Pumirma ka na. Tapos na ang pagpirma. Ngayon, umalis na kayo rito. Mamaya. Magmamakaawa kayong lahat sa akin. Tara na. Pagkatapos, magluluhod kayong lahat at hihingi ng tulong sa akin. Matulog na tayo. Lin Xiaoman. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Siyempre, dahil ganito, ako lang ang makakabalik sa langit. Pero paano ko sasabihin? Lin Xiaoman. Bakit? Siyempre, dahil kung wala ka talagang pera, sa hinaharap, kung si Linlin ay sumusunod sa iyo, paano kung walang makain? Tulad ng nangyari sa akin noon, na nahilo ako sa gutom. Lin Xiaoman. Aalis ka ba? Siyempre, aalis ako. Hindi naman pwedeng palagi akong sumunod sa iyo. Kung dahil ito sa katayuan, kapag tapos na itong pangyayari, ibibigay ko sa iyo. Pero hindi ito ang tunay na dahilan. Tama ba? Bigla akong inaantok. Matulog na tayo. Good night. Sana ikaw mismo ang sasabihin sa akin ang lahat tungkol sa iyo. May mukha pa kayong pumunta dito? Siyempre. Hindi ba ito para sa kita ng proyekto? Kailangan kong dalhin ang proposal ng proyekto. Salamat talaga. Akala ko, kahit na isa kang walang utang na loob, pero naiintindihan mo pa rin ang nararamdaman. Kailangan ko talagang ihatid ang proposal. Salamat talaga. Hindi ko inaasahan, kahit na taong walang utang na loob ka. Pero naiintindihan mo naman. Ikaw, Lin Xiaoman. Kuya Shenlei, mabait naman siya. Sinadya niyang ihatid ang proposal. Kung ibang tao ang nasa kalagayan niya, hindi na lang sana kayo pinansin. Bakit hindi nyo na lang iniwan sa opisina? Kukunin naman namin. Ah, hindi kaya? Ginulo nyo ang proyekto? malabo naman. Narito ang proposal, tingnan nyo. Heto, Hindi mo titingnan? hindi ko naman naiintindihan. Ikaw muna. Ikaw. Hindi mo naiintindihan, tapos nakikipagpustahan ka pa? Huwag kang makialam. Kahit na sa tingin ko, kahit hindi namin ginulo,
Si Lin Xiaoman na baguhan. Hindi pa rin mananalo. Mas mabuti pa rin na gawin ito. Para sigurado. Oo nga pala. Kahit na sa tingin ko, kahit hindi ka mandaya at walang daya ang nangyari yung baguhang si Lin Xiaoman ay hindi pa rin mananalo. Pero masigurado pa rin kung ganito ang gagawin. O nga pala, nangako ka sa akin na hindi mo hahayaang tumulong si Shenyan. Kahit kunting tulong, hindi pwede. Huwag kang mag-alala. Ang mga taong mas maliit ang puso kaysa sa pera sa bulsa nila ang madalas magtampo. Aw. Naalala ko na. Nawala na yung masamang engkanto. Ngayon, yung pera sa bulsa mo ay kakaunti na lang, di ba? Kaya pala ang dami mong sinasabi. Lin Xiaoman. Babae ka talaga. Hindi pa ako nakakita ng babaeng ganyan katalas ang dila. Kulang ka pa sa nakikita. Ikaw. Lin Xiaoman, nahihiya ako para sa'yo. Ang bibig ko. Ang bibig ko. Ang bibig ko. Bakit mo pa binigyan ng inumin? Gusto mo ba akong patayin sa init? Kuya Shenlei, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang sana magpainom ng tubig. Pasensya na, pasensya na. Hindi mo ba ako dadalhin sa ospital? Bakit ganyan ang itsura ninyo? Itong proyektong ito ay mataas ang gastos at malaki ang panganib. Ayos lang. May paraan ako. Dahil kahit anong proyekto pa yan, kapag nasa kamay ko na, siguradong kikita lang. Hindi mo na kailangang mag-alala. Walang dapat ipag-alala. Kaya noong nakaraan, baka nagkukunwari lang siya? Gusto niya talaga akong tulungan. Ayaw din naman niyang umalis. Pagkatapos kong basahin ang proposal, napansin kong wala ka pa. Kaya nanood muna ako ng konting video. Hindi ako nakatutok sa video buong araw. Talaga. Talaga? Maganda ba? Medyo. Hindi kasing ganda mo. Di ako na lang ang tingnan mo. Kung ganito ang buhay araw-araw, sino pa ang gugustuhing bumalik sa langit para magpakasanto? Sawa ka na ba sa paghaplos? Hindi pa. Paano naman ito masasapat? Sawa ka na ba? Hindi pa. Paano naman masasawa? Sandali lang. Sabihin mo muna. Anong plano mo? Hindi ba't may naisip ka na raw? Ang plano ko ay malalaman mo bukas. Ganun lang? Napaka-informal ng sagot mo. Hindi pwede. Ha? Bakit naman? Ako lang ay mahusay lang akong umangkop sa sitwasyon. Shenyan. Shenyan. Naku, tito. Talagang wala ka ng ibang pag-asa. Pinaniniwalaan mo talaga ang babaeng ito na mapapakinabangan ang proyekto? Siya, isang taong hindi mo alam kung saan galing at walang alam sa kumpanya. Anong magagawa niya? Shenlai, anong gusto mong gawin? Ano pa ba, Shenyan? Ngayon, gusto kong makita ng lubusan ang pagkatalo mo. Nag-iisip ka nang masyado. Kahit si Xiaoman ay hindi empleyado ng kumpanya. Kahit hindi mo alam ang pinanggalingan niya. Basta't may paraan siyang sinabi, maniniwala ako. Kahit si Xiaoman ay hindi empleyado ng kumpanya. Kahit na hindi natin alam kung saan siya nanggaling, basta't may paraan siya, naniniwala ako. Shenyan, nababaliw ka ba? Kung matatalo tayo, mawawala ang shares mo, mawawala rin ang kumpanya mo. Nag-aalala pala kayo ng ganito para sa amin? Naiiyak ako sa tuwa. Pero medyo sobra na. Pero hindi magtatagal.
Ang proyektong ito ay magkakaroon ng malaking puhunan. Lin Xiaoman, nagbibiro ka ba sa akin? Kahit na ang proyekto mo, kung magtatagumpay, ay mas mataas ang kita kaysa sa proyekto ko. Pero imposibleng makakuha ka ng puhunan, kaya saan manggagaling ang kita? Oy, Assistant Liu. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Nagpasya ang bansa na suportahan ang proyektong ito? At ituturing itong pangunahing proyekto para paunlarin? Lin Xiaoman, ano ba ang ginamit mong paraan? Maganda nga ang proyektong ito. Pero malayo sa antas ng isang pambansang prioridad na proyekto. Kuya Shenlei, ano sa palagay mo? Nagpe-perform lang kaya sa harap natin para magulo tayo sa sarili natin? May punto ka. Ganoon nga siguro. Ginagawa nila yung empty city strategy dito, di ba? Walang nag-invest sa'yo, naiinis ka na, di ba? Kung empty city strategy ba talaga, malalaman din natin kapag naghintay pa. Hello, Ginoong Wang. Ano? Hindi ka na mag-invest sa proyekto ni Shen, yan ka na? Ah, hindi, Ginoong Wang, malakas sa pera ang proyekto niya. Pag-isipan mo pa ulit. Ano, hindi ka pa rin naniniwala sa sinasabi ko? Lin Xiaoman, babaeng hayop ka. Hemp, isang investor lang yan. Marami pa akong iba. Ano? Ginoong Liu, hindi ka na rin mag-invest. Hindi, pag-isipan mo pa ulit. Hello? Hello? Pasensya na, babawiin ko na rin ang puhunan ko. Hello, Ginoong Gu. Pag-isipan mo pa ulit. Hello? Ano, ayaw mo nang magsalita? Ayaw talagang magsalita. Sinong nagsabing natalo ako? Yung pinakamalaking investor ko, nandito pa. Sa ngayon, mananalo pa rin ako sa'yo. Hello, Ginoong Zhao. Ano? Ano? Ano pong ulitin? Pakiulit po. Hindi ka na rin po mag-invest. Ginoong Zhao. Hindi ba't napagkasunduan na natin dati? Ganito na lang. Porsyento mo ay 80, akin 20. Hindi. 9 na po sa'yo, 10 sa akin. Pag-isipan mo pa, ho. Oy, oy. Shenlai, hindi mo na ipasa ang negosasyon mo, tapos ibubuhos mo pa ang galit mo kay Linlin? Lahat to dahil sa malas na to, tapos na dapat ang negosasyon ko. Pero pagkatapos niyang magsalita, nasira lahat ng kasunduan ko. Kung hindi dahil sa kanya, dahil kanino? Itong bibig na balakyot, ilang beses na tayong napahamak, wala ba kayong malay? Hindi ba't ito ang nararapat sa inyo? Kung hindi dahil sa inyo, na unang nagplano laban sa amin, paano kayo magkakaganti? Maghanda ka na lang, para tuparin ang ating pustahan. Hindi yon kasali. Hindi kasali ang pustahang yon. Lahat to dahil sa bibig na balakyot na to. Ano to? Isang patas at hayagang sugal. Shenlai, paano mo nasabi ng walang hiya na patas at hayagan? Ginamit mo ang masamang mahika para nakawin ang swerte ni Shenyan sa pera at sinadya mong ibigay ang mahihirap na proyekto sa akin. Ang mga masasamang paraang ginawa mo sa likuran, kakaunti na lang ba yon? Marami ka nang ginawang kalokohan sa likod ko, hindi ba? Hindi ba tungkol sa kita ang labanan? Kung makakakuha ako ng investment, ang kita ko ay talagang mas mataas kaysa sa inyo. Sa huli, ako pa rin ang mananalo. Kakakuha mo lang ng napakaraming hati, hindi pa rin pumayag ang kabila. Ano pang paraan ang meron ka para makakuha ng investment? At saka, kahit makakuha ka ng investment, napakarami mong ibinigay na hati, magkano na lang ang matitira sa kumpanya mo? Hindi. Hindi mangyayari yon. Shenlai, natalo ka. Tuparin mo ang usapan. Hindi ko kinikilala yan. May pinirmahan tayong kasunduan. Isang pirasong papel lang yan. Gusto mo akong pilitin? Akala ko, totoo palang may kulog na tumatama sa sinungaling. Mga tauhan,
Okay, sa wakas, tapos na ang usaping ito. Kung hindi dahil sa inyo, patuloy kaming malilinlang. Tito Shen, walang anuman yon. Nais ko lang na maayos ang pamilya Shen. Magkakapamilya na tayo. Kailan mo ba balak pakasalan siya? Ako, Tay, huwag kayong mag-alala. Malapit na. Gusto kong maging flower boy sa kasal ninyo ni Daddy. Sige, Shen yan. Baka naman talagang nagkagusto na siya sa akin? Kahit na parang may nararamdaman din ako sa kanya. Pero hindi ko pa alam kung makakapag-stay pa ako rito. Mommy, anong nangyayari sa'yo? Lin, may iniisip pa si Mommy. Mabait ka ha? Papa, alagaan mo ng mabuti si Mama. Mauna na akong hanapin si Lolo. See ya. Anong nangyari? Sen yan? Sabi mo, pakakasalan mo ako? Totoo ba yon? Nagpapasalamat ako sa'yo sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kung wala kang tulong sa akin, hindi ko alam kung ano ang magiging itsura ko ngayon. Kaya, gusto mo akong pakasalan dahil lang gusto mong magpasalamat sa akin? Hindi naman lahat. Xiaoman, ang ikinababahala mo. Hindi lang ito, di ba? Ako. Okay lang. Kapag handa ka ng magsalita, saka mo lang sabihin sa akin. Ako. Pero, tapos ko na ang misyon ko. Kaya dapat babalik na ako sa langit. Paano ko ba ito sasabihin? Kung may pag-aatubili ka, maaari kang manatili, ngunit mawawala ang iyong kapangyarihan bilang Diyosa ng kayamanan. May isang bagay ako gustong sabihin sa inyo. Lalo na sa iyo, Shen Yan. Kung pagkatapos mong makinig, ay hindi ka magbabago ng isip, magpakasal na tayo agad. Dati pa, nagdududa na ako sa identidad mo. Pero ikaw lang ang Diyosa ng kayamanan, ang makakapagpaliwanag sa mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Kung hindi dahil sa si Xiaoman ay Diyosa ng kayamanan, ang aming pamilya, paano namin malalampasan ang mga pagsubok? Kung gayon, ikaw, magbabago ka ba ng isip? Hindi. Kaya, magpakasal na tayo.